Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig po muna kayo ng mabuti bago kayo maniwala sa mga nababasa ninyong balita online tungkol sa universal pension. Nakita ko na maraming videos at posts na nagsasabing may 6,000, 100 piso o 11,000 piso o 12,000 piso daw na universal pension para sa lahat ng seniors starting this year. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo ng direkta bilang isang taong talagang nag-research at tumawag pa sa DSWD at NCSC para sa inyo, hindi totoo ang mga amount na yan. Wala pong 6,000 at 100 piso. Wala ring 11,000 piso o 12,000 piso. Ang mga yan ay fake news na lumalabas online para lang makakuha ng views at clicks. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil may tunay na batas na naghihintay at may tunay na pera na maaari ninyong makuha. Ang totoo, may House Bill 10,423 na inaprubahan na ng House of Representatives noong Mayo 2024 na magbibigay ng 500 hanggang 1,000 piso monthly pension sa lahat ng senior citizens, hindi lang sa mga indigent. Ito ang totoo. Ito ang kailangan nating pag-usapan at ito ang dapat nating abangan. Kaya manatiling nakatutok dahil i-explain ko sa inyo ang lahat ng detalye mula simula hanggang dulo. Mga kaibigan, importante na malaman natin ang pagkakaiba ng fake news at ng tunay na batas. Ang nakikita ninyong 6,000, 100 piso na amount sa social media, especially sa YouTube at Facebook, ay manipulated content lang na ginawa gamit ang artificial intelligence. Nilinaw na mismo ng National Commission of Senior Citizens or NCSC na wala pang universal social pension na naisabatas at ang mga viral videos na yan ay pawang kasinungalingan. Bakit naman nila ginagawa ito? Simple lang, para kumita sa views at ads. Habang kayo naman ay nag-aabang at umaasa, sila naman ay kumikita sa inyong pag-click. Kaya importante na tayo ay mag-ingat at mag-verify muna bago maniwala. Pero ngayon, pag-usapan natin ang tunay na nangyayari sa gobyerno. Noong Mayo 21, 2024, dumaan na sa third and final reading sa House of Representatives ang House Bill 10,423 na kilala rin bilang Universal Social Pension Bill para sa lahat ng Filipino senior citizens. Hindi po ito basta-basta bill lang na pinag-usapan lang, kundi naaprubahan na ng 232 kongresista sa lower house. Ang author nito ay si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay at suportado ito ng maraming lawmakers dahil nakikita nilang kailangan talaga ito ng ating mga matatanda. Ang layunin ng batas na ito ay simple pero napakahalaga. Lahat ng Pilipinong seniors aged 60 and above ay makakakuha ng monthly pension mula sa gobyerno, kahit hindi sila classified as indigent o mahirap. Tingnan natin ang kasalukuyang sistema para maintindihan natin kung bakit importante ang proposed bill na ito. Sa ngayon, under Republic Act 7432 o ang Expanded Senior Citizens Act, tanging mga indigent seniors lang ang makakakuha ng 1,000 piso monthly pension. Ano ibig sabihin ng indigent? Ito yung mga seniors na nakatira sa mahihirap na komunidad, walang regular na income, walang mga anak na tumutulong financially, at talagang nahihirapan sa araw-araw na pamumuhay. Maraming requirements yan para mapatunayan mo na ikaw ay indigent. Kailangan ng Certificate of Indigency mula sa barangay, assessment mula sa DSWD, at iba pang dokumentasyon. Pero ang problema, may milyon-milyong seniors sa Pilipinas na hindi technically indigent pero nahihirapan din. Yung mga dating may trabaho pero ngayon wala nang kita. Yung mga may bahay pero walang pension. Yung mga may mga anak pero ang mga anak naman ay sariling pamilya na rin ang sinusuportahan. Sila yung nasa gitna. Hindi sapat ang kita para maging komportable pero hindi rin qualified sa tulong para sa indigent. Dito papasok ang Universal Social Pension Bill. Pag-usapan natin ng detalyado kung ano ba talaga ang makukuha ninyo sa batas na ito kung ito ay magiging law. Under House Bill 10,423, ang mga non-indigent senior citizens, yung mga 60 to 69 years old, ay makakakuha ng 500 piso per month. Hindi po 6,000 at 100 piso, kundi 500 piso buwan-buwan.
Oo, maliit pakinggan compared sa mga fake news na nagsasabing 11,000 o 12,000, pero ito ang totoo at ito ang realistic na kaya ng gobyerno. Para naman sa mga 70 taong gulang at higit pa, kahit hindi indigent, makakakuha kayo ng 1,000 piso kada buwan. Pero ang maganda sa bill na ito, may progressive increase. Ibig sabihin, within 5 years from the enactment ng batas, lahat ng senior citizens, kahit anong edad, ay makakakuha na ng at least 1,000 pesos monthly pension. May gradual increase ng 100 piso every year hanggang maabot natin yung 1,000 piso universal amount para sa lahat. Ang pinaka-importante na bahagi ng batas na ito yung word na universal. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kahit sino kang senior citizen, kahit may pension ka na from SSS, GSIS, or private companies, makakakuha ka pa rin ng social pension na ito. Kahit may savings ka, may properties ka, may mga anak kang tumutulong sa'yo, entitled ka pa rin. Walang means testing, walang mahaba-habang verification process, walang pila-pila sa DSWD offices para patunayan na mahirap ka. Basta ikaw ay 60 taong gulang at higit pa Filipino citizen at nakatira sa Pilipinas, eligible ka na. Ito ang revolutionary part ng batas na ito dahil ngayon lang natin nakikitang lahat ng seniors, mayaman man o mahirap, ay makakakuha ng pension benefit mula sa gobyerno. Pero syempre, may mga tanong pa rin tayo. Kailan ba ito magsisimula? Paano kukunin? Saan pupunta yung management? Una sa lahat, kailangan muna itong ipasa ng Senado. Yan po ang current status ngayon, Nobyembre 2025. Ang House of Representatives ay inaprubahan na ang bill noong Mayo 2024 pero sa Senado hanggang ngayon ay nasa committee level pa lang. Noong Enero 20, 2025, may humigit kumulang 6,000 senior citizens pa nga na pumunta sa Senate Building sa Pasay City para mag-rally at hilingin na ipasa na ng mga senador ang batas na ito. Sabi nila, 8 buwan na raw naghihintay sa Senado ang bill pero hindi pa rin ginagalaw. Ang mga senadores tulad ni na Senator Jinggoy Estrada ay sumusuporta naman at nagsasabing kaya naman daw ng gobyerno na punduhan ang programa. Pero kailangan pa rin ng formal deliberation at voting sa Senate floor bago ito maging law. Marami sa atin ay nag-aalala kung saan kukuha ang gobyerno ng pera para sa universal pension na ito. Legitimate na tanong yan dahil milyon-milyong seniors ang makikinabang. Ang House Committee on Appropriations ay nag-approve na ng 89 na bilyong piso budget allocation para sa Universal Social Pension. Ang chairperson ng House Committee on Ways and Means, si Albay Representative Joey Salceda, ay personally na nag-assure sa Senado na kaya ng gobyerno na punduhan ang programa. Sabi niya, fiscally sustainable daw ito at hindi magpapahirap sa national budget. Sa kasalukuyan, ang existing social pension program para sa indigent seniors ay may allocated budget na 49.8 bilyon para sa fiscal year 2025 at ito ay sumasaklaw sa mahigit 4 na milyong indigent seniors na nakakakuha ng 1,000 piso buwanan. Kung i-expand natin ito sa lahat ng seniors, estimated na abot ng 11 milyong seniors ang makikinabang, kaya naman ang 89 na bilyong pisong allocation ay makatwiran. Pero tandaan natin, kahit na aprubahan na ang budget at sinabi na ng lawmakers na kaya naman, hindi pa rin ito automatic na magiging available ngayong taon. Kailangan munang maging law at pagkatapos noon mag-start ang implementation period. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay kasalukuyang in charge ng Social Pension Program pero under ng House Bill 10,423, ang management ay i-transfer sa National Commission of Senior Citizens o NCSC within 3 years from enactment. Ibig sabihin, sa simula, ang DSWD pa rin ang mag-aasikaso ng distribution, pero unti-unting ililipat ang responsibilities sa NCSC na mas specialized sa concerns ng senior citizens. Kung sakaling maging batas na ito, paano nga ba natin makukuha ang Universal Social Pension? Bagamat hindi pa final ang implementing rules and regulations dahil wala pang final law base sa current system ng social pension for indigent seniors, ganito po ang proseso na pwedeng asahan. Una, kailangan ninyong magparehistro sa inyong barangay.
Ang barangay ay magiging first point of contact ninyo dahil doon magsisimula ang registration at validation. Kailangan ninyong dalhin ang inyong Senior Citizen ID or OSCA ID na issued ng Office of Senior Citizens Affairs sa inyong city or municipality, valid ID para sa identity verification at proof of residency tulad ng barangay certificate o utility bills na nagpapakitang kayo ay nakatira sa area na yan. Pagkatapos ng barangay registration, ang DSWD or eventually ang NCSC ay magsasagawa ng validation at encoding sa national database. Kapag na-validate na kayo at na-encode sa sistema, aabangan na lang ninyo ang payout schedule. Sa kasalukuyang sistema para sa indigent seniors, ang pension ay hindi monthly in release, but rather semi-annually o every 6 months. Ibig sabihin, instead na 1,000 piso every month, ang nangyayari ay every 6 months, nakakakuha ng lump sum na 6,000 piso ang seniors. Malamang na ganito rin ang scheme para sa universal pension, 500 piso buwan-buwan ay katumbas ng 3,000 piso bawat 6 na buwan, at 1,000 piso buwan-buwan ay katumbas ng 6,000 piso bawat 6 na buwan. Ang release ng pondo ay usually ginagawa sa designated payout centers, minsan sa barangay hall mismo, minsan sa DSWD satellite offices, o sa partner banks depende sa arrangement ng local government unit. Ang distribution method ay pwedeng cash payout kung saan pupunta kayo sa designated venue at pipila para makatanggap ng cash on hand. May ilan ding areas na gumagamit ng bank transfer system kung saan diretso sa inyong savings account o ATM card ay i-deposit ang pensyon. Ang second method na ito ay mas safe at convenient lalo na para sa mga seniors na mahirap ng maglakad or pumila ng matagal. Kaya importante na pag nag-start na ang implementation, magtanong kayo sa inyong barangay kung ano ang available na payment method sa inyo. Kung may option na through bank transfer, mas maganda yon para iwas hassle at iwas risk din ng pagkawala ng pera. Dahil maraming fake news at scams na lumalabas related sa senior citizen benefits, kailangan nating maging alerto. Ang unang red flag ay kahit anong pangako ng sobrang laki ng halaga. Kung may nagsasabing makakakuha kayo ng 6,000 at 100 piso, 10,000 piso, 11,000 piso o 12,000 piso monthly pension, alam ninyo ng fake news yan agad dahil wala sa proposed bill ang ganoong amount. Ang totoo lang ay 500 piso to 1,000 piso na umabot eventually. Pangalawa, iwasan ang mga taong nanghihingi ng pera o processing fees kapalit ng pensyon. Ang Universal Social Pension, kung ito man ay maging law, ay libreng tulong mula sa gobyerno. Walang sinisingil, walang registration fees, walang processing fees, at walang kailangang ibayad. Kung may lumapit sa inyong tao o kahit online na nagsasabing magbayad kayo ng 500 piso o 1,000 piso para ma-process ang inyong application, scammer yan. Pangatlo, mag-ingat sa mga fake websites at fake Facebook pages na nag-claim na galing sa DSWD o NCSC. Ang official website ng DSWD ay www.dswd.gov.ph at ang official website ng NCSC ay www.ncsc.gov.ph. Kung may ibang website na nag-aalok ng pension application or nagre-require ng personal information, baka phishing site yan. Pang-apat, huwag magbigay ng personal information tulad ng Senior Citizen ID number, ATM card details, o OTP codes sa kahit sino through text, call, o social media. Ang legitimate government process ay hindi kailanman hihingi ng sensitive information through unofficial channels. At panglima, always verify sa official sources. Pumunta sa inyong barangay hall, tumawag sa DSWD Regional Office o bisitahin ang NCSC Office para sa official updates. Huwag umasa lang sa social media posts or YouTube videos lalo na yung mga may clickbait titles at AI-generated content. Habang naghihintay tayo sa pag-approve ng Universal Social Pension Bill sa Senado, alamin natin kung ano ang current benefits na available na ngayon for senior citizens. Para sa mga indigent seniors na 60 taong gulang at pataas, eligible kayo sa 1,000 piso buwanang social pension under Republic Act 11,916.
ito ay tumaas na from previous 500 pesos to 1,000 pesos at ang payout ay semi-annual o every 6 months na piso 6,000. Kung hindi pa kayo nakakatanggap nito at kayo ay indigent, pumunta sa inyong barangay o sa nearest DSWD office para mag-apply. Dalhin ang inyong Senior Citizen ID, Certificate of Indigency mula sa barangay at valid IDs. Bukod sa social pension, may iba pang benefits ang lahat ng senior citizens regardless kung indigent o hindi. Una, ang 20% diskwento sa basic necessities at prime commodities, mga gamot, hospital bills, diagnostic procedures, at recreational activities. Maraming seniors ang hindi fully nag-a-avail ng benefit na ito dahil hindi alam na covered pala ng 20% discount ang maraming bagay. Pangalawa, ang VAT exemption sa purchases covered ng discount. Ibig sabihin, on top ng 20% discount, exempted ka pa sa 12% VAT. Pangatlo, priority lane sa government offices, hospitals, banks at establishments. May nakareserba dapat na counter o lane para sa seniors para hindi na kayo maghintay ng matagal. Pang-apat, priority sa housing programs ng government para sa eligible seniors. May PhilHealth benefits din para sa seniors na libre ang premium contributions. Kung senior citizen ka, automatic na ikaw ay PhilHealth member at ang gobyerno na ang magbabayad ng inyong annual contribution. Ang coverage nito ay lahat ng PhilHealth benefits including confinement, procedures at medicines na covered ng PhilHealth. May express lane din sa government transactions at sa SSS at GSIS. May special treatment para sa senior citizen members. Para sa mga may SSS pension na, tandaan na ang inyong pension ay annual adjustment depende sa performance ng SSS fund. Sa 2025, ang average SSS pension ay umabot na sa mga 5,500 hanggang 6,500 piso kada buwan depende sa contribution history ninyo. Para naman sa GSIS pensioners, ang average ay mas mataas pa reaching around 15,000 piso to 25,000 piso per month depende sa rank at years of service. Bago tayo mag-celebrate sa Universal Social Pension, alamin natin kung may babayaran ba tayong tax dito. Magandang balita, ang social pension mula sa gobyerno, tulad ng Universal Social Pension na yan, ay tax-exempt. Ibig sabihin, yung buong amount na 500 piso or 1,000 piso monthly ay sa inyo na lahat. Walang withholding tax, walang income tax, at walang kahit anong bawas dahil sa tax. Ito ay considered na social amelioration program ng gobyerno kaya exempted sa taxation. Kung meron kayong ibang income sources tulad ng SSS or GSIS pension, may additional income from business, or may rental income, yun ay separate na taxation at hindi apektado ng social pension ninyo. Importante rin na malaman ninyo na ang Universal Social Pension ay hindi replacement ng inyong existing pension benefits. Kung kayo ay may SSS pension na 8,000 piso kada buwan at may GSIS pension pa kayo na 18,000 piso, kapag na-implementa na ang Universal Social Pension, makakakuha pa rin kayo ng additional 500 piso o 1,000 piso on top ng existing pensions ninyo. Hindi ito papalitan, kundi dadagdag lang. Ang universal means lahat ng seniors regardless of other benefits. Walang clawback, walang reduction sa existing benefits, at walang offset. Kaya kung worried kayo na baka mawala o mabawasan ang SSS or GSIS pension ninyo dahil sa universal pension, huwag mag-alala dahil protected yan. Sa ngayon, ang House Bill 10,423 ay nasa Senate committees pa at hinihintay ang deliberation at approval ng mga senador. Base sa mga public statements ng mga senador tulad ni Jinggoy Estrada, may suporta naman ang bill at nakikita nilang important ito para sa welfare ng seniors. Pero ang legislative process ay hindi mabilis at kailangan ng proper deliberations, budget hearings, at technical working group meetings bago ma-approve sa plenary. Ang realistic timeline, kung sakaling maging priority bill ito ng Senado sa current session, ay possible na maipasa within the first or second quarter ng 2026.
Pagkatapos ng Senate approval, kung may differences sa version ng House at Senate, mag-undergo pa ito ng Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang versions. Pagkatapos nun, balik sa both houses para sa ratification at finally, i-document at i-transmit sa Office of the President para sa signing. Kapag nilagdaan na ng presidente, hindi pa rin immediate ang implementasyon. Kailangan pang gumawa ng Implementing Rules and Regulations o IRR within 60 hanggang 90 araw mula sa pagpirma. Ang IRR ay magdedetalye kung paano exactly ang application process, ano ang specific requirements, kailan ang payout schedules, saan ang payout centers, at lahat ng operational details. After ng IRR, magsisimula na ang information campaign ng DSWD at NCSC para ipaalam sa lahat ng seniors kung paano mag-register. Malamang na magiging nationwide ang registration drive at bawat barangay ay magkakaroon ng designated focal person para tulungan ang mga seniors. Ang aking advice sa inyo habang naghihintay, huwag kayong titigil sa pag-follow up. Bantayan ninyo ang official announcements ng DSWD at NCSC. Sumali kayo sa legitimate senior citizens organization sa inyong barangay o municipality dahil sila ang magiging primary information channel once magsimula ang program. Siguraduhing updated ang inyong senior citizen ID at nakaregister kayo sa Office of Senior Citizens Affairs ninyo. Kung wala pa kayong senior citizen ID, kumuha na ngayon para kapag nag-start na ang universal pension, ready na kayo. Huwag mahiyang magtanong sa barangay officials o sa DSWD kung may updates. Ito ang karapatan ninyo bilang mamamayan at bilang seniors na nag-ambag na sa bansa sa loob ng napakahabang panahon. Mga minamahal kong kababayan, ang mensahe ko sa inyo ngayong araw ay simple pero mahalaga. Huwag tayong madali na maniwala sa mga fake news na nagsasabing may 6,000 at 100 piso o 11,000 piso na universal pension na. Hindi totoo yan at pawang clickbait lang para kumita ng views ang mga content creators na yan. Ang totoo, may pending bill sa Senado na House Bill 10,423 na magbibigay ng 500 hanggang 1,000 piso monthly pension sa lahat ng senior citizens, regardless kung indigent o hindi, at ito ay may gradual increase until lahat ay makakakuha ng 1,000 piso within 5 years. Ito ang totoo, ito ang realistic, at ito ang dapat nating abangan at suportahan. Habang naghihintay tayo sa pag-approve ng Senado, samantalahin natin ang existing benefits na available na ngayon. Yung 20% diskwento, yung VAT exemption, yung priority lanes, yung PhilHealth coverage, at kung kayo ay indigent, ang 1,000 piso monthly social pension na pwede ninyong i-apply sa DSWD. Huwag ninyong sayangin ang mga benefits na yan dahil karapatan ninyo yan bilang senior citizens. At lagi ninyong tandaan, ang gobyerno ay hindi kailanman hihingi ng bayad para sa mga benefits na yan. Kung may humihingi ng pera sa inyo, scammer yan agad. Sa lahat ng seniors na nanonood ngayong video, maraming salamat sa inyong dedication at patience. Alam kong nakakapagod na maghintay, alam kong minsan nakaka-frustrate na ang dami-daming fake news, pero tandaan natin na ang totoo ay darating din. Ang Universal Social Pension ay hindi lamang pangarap, kundi isang pending legislation na may malakas na suporta mula sa lawmakers at mula sa ating fellow Filipinos. Ipagpatuloy natin ang pag-advocate, ipagpatuloy ang pag-rally kung kailangan, at ipagpatuloy ang pag-educate sa ating mga kapwa seniors tungkol sa totoong estado ng batas. Together, makakamit natin ang pension benefits na nararapat sa atin. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi, alagaan ang inyong kalusugan, at huwag kalimutang maging wise consumer ng information online. Salamat po at mabuhay ang mga seniors ng Pilipinas.